Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tutukan ng mga walang prenong aksyon. Wag na wag bibitiw dahil aarangkada na. Inaanak na tinabihan ni Ninong nalagot kay kumpare. Malapit talaga yan sa mga bata, lalo't inaanak niya. Papa, tak-tak Ninong. Sa madaling araw na ganun, pupunta ka lang para halikan mo lang yung bata. Magkumare, nagsabong ng dahil sa isang lalaki. Diba sa bayaran ka? Mura mo, no? Usap-usapan sa kanilang lugar na may relasyon daw si Susana at ang lalaking kinakasama ni Clarita. Nung nakapagkwentuhan kami, sinabi niya sa akin na nagchichismis nga daw siya na ganyan sa kapitbahay namin. Pero wala naman talaga. Ito ang takbuhan ng mamayang nasa katwiran. Tutok, Tulfo. Kaladkaring sa lakaran ang biyudang si Susana, pero nang magsulo na itong umaalis, ang duda ng kumaring si Clarita, di kaya mister niya na ang kasama. Di matinag na pagputak ni Clarita sa kumare, nauwi sa madugong sabong. Hindi, kasi galing sa amin isang taxi. Chismis lalo na kung juicy ang usapan, pampalipas oras ng karamihan. Pero kadalasan, maaari rin itong makasira sa isang katauhan. Tricycle driver at taxi driver. Maling akala ang sumira sa pagkakaibigan na magkapitbahay na Jamie at Beverly. Tamang hinala raw si Beverly na siya ang pinagchichismisan ng mga kapitbahay sa pangunguna ni Jamie. Kasi noong time na nagkukwentuhan kami mga barkada. Tungkol sa ibang tao. Bigla siyang dumaan, parang meron siya narinig na hindi niya na misinterpret niya, yung ganun. Bigla siya sumugod na, bigla siya nanampal na hindi ko naman alam. Siyempre, nagulat ako. Nung nagulat ako, bigla ko na rin siya sinugod. Katwira naman ni Beverly, halos magdulot daw ng kasiraan sa kanya ang maling mga kwento. Narinig ko na talagang sinasabi nila na madaldal nga raw ako na hindi dapat sabihin, makakarating sa kapitbahay. Kaya nung narinig ko yun, binmeltahan ko siya, sinampal ko siya agad. Siyempre napangitan din ako sa sarili ko nun. Kasi nga, katanda ko tapos ginanon niya lang ako nang walang dahilan. Pero madalas mang magkabangayan ang magkapitbahay, ang malapot walang saysay na chismis sa maayos na usapin pa rin na bigyang linaw. Nagkaayos naman kami sa barangay, parang nagkaroon kami ng pasulatan. Wala nang problema. Okay na kami. Pero di sa lahat ng oras may salitang kayang bawiin. Kilalang matulungin at palakaibigan ang 52 anyos na biyudang si Susana Alonzo sa kanilang lugar sa Isla 2 sa Tondo, lungsod ng Maynila. Di inaakala ng kanyang pamilya na isang chismis ang sisira sa kanya. Hinanakit ng pamilya ang mga taong masipag magkalat ng balita sa kanilang lugar. Wala man lang maitulong para mailabas ang bangkay ni Susana na 3 araw na sa punerarya. At hirap ng mama ko, tinigil niya para sa amin. Patunayan na mahalaga kami sa kanya. Kanyari, may patay yung kaibigan namin. Siya naglalakad, tapos siya rin tumutulong paano may libing na hindi gagatos yung namatayan. Pero bakit ngayon, siya yung namatay, kahit isa, wala man na tumulong sa kanya. Siya lang po talaga nag-uusang loob, yung kaibigan lang po ni mama. Base sa paunang investigasyon, selos ang pinag-ugatan ng alitan na magkapitbahay na Susana Alonzo at Clarita Fernandez, kapwa 52 taong gulang.
Usap-usapan sa kanilang lugar na may relasyon daw si Susana at ang lalaking kinakasama ni Clarita. Nung nakapagkwentuhan kami, sinabi niya sa akin na nagchichismis nga daw siya na ganyan sa kapitbahay namin. Pero wala naman talaga. Nagchichismis lang siya. May relasyon daw si Susana at saka yung kalib-in ni Ate Clarita. Namamasukan bilang isang kasambahay si Susana upang buhayin ang dalawa niyang anak. Pero kapag walang trabaho, madalas daw siyang tumulong sa mga kapitbahay sa pag-aasikaso ng mga papeles. Madali rin yan siyang hinga ng tulong kung ano man yung emergency na ano dito sa lugar namin. Tamang hinala naman ang may bahay na si Clarita sa umaalis na si Susana. Pakiramdam niya, nagkikita sila ng kinakasama niyang si Moises Paglinawan na isang personal driver sa tuwing ginagabi ito. Nung first time na nagbangayan sila, nag-away sila, humingi siya sa akin ng tulong ng advice kung ano ba yung dapat niyang gawin. Sabi ko, di magpabarangay ka kasi ayaw niya rin ng ganyan na magulo. Di naman naniniwala ang bunso ni Susana sa mga chismis na kumakalat. Yung babae, tamang hinala na lang po. Hindi naman po talaga magagawa ni mama kasi alam namin yung ugali ni mama. Mabait si mama, tapos tulungin. Noong katapusan ng Mayo, tinuldukan na ni Clarita ang kanilang alitan. Tinambangan niya si Susana sa labas ng kanilang bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo. Sabihin mo, hindi kita urukan. Sobrang ibasa, bayaran ka. Pura mo, no? Mga bandang 9 ng umaga, may tumawag sa amin CSF ng Gatandres Hospital regarding sa stabbing incident. Pumunta na kami sa crime scene. Nahanap din po namin yung suspect hanggang ginalugat po namin yung lugar ng Bungad Isla Puting Bato. Nagtulong ang mga otoridad at mga tauhan ng barangay para tugisin ang suspect. Pero mabilis daw itong nakatalon sa dagat at tuloy ang nakatakas. Malinis na yung crime scene. Wala rin yung ginamit na panaksak. Saksi ang 18 taong gulang na panganay ni Susana na si Christian sa buong pangyayari. Mahimbing daw siyang natutulog nang bulabugin siya ng malakas na sigawan. Nagising po ako sa bangayan nila. Diyan po sila nagtatalo dito sa may gilid po. Sinabihan ko nga po si mamang na wag na lang po pansinin. Kasi po dati niya pa po yung kaaway. Sa sobrang tindi raw ng mga paratang, hinarap na ni Susana ang umaatungal na si Clarita. Pumunta ko doon sa tindahan sa labas. Pagkalingat ko lang konti po, yun nilusob po ni mamang, sabay sinabunutan niya po. Ang nadihadong si Clarita, nakalamang ng may nasipat na patalim. Pagkapulot niyang ganun, naisaksak niya pa ilalim, kaya malaki po yung wakwak dito ni mamang. Hindi ko nga po alam yung gagawin ko eh. Yung unang pumasok po talaga sa isipan ko dahil yung bumulwak na po yung dugo ng nanay ko, ginawa ko na lang ngabulin sa yung nakasaksak. Isang tama ng saksak ang pumatay sa biktima sa itaas na bahagi ng kaliwang hita na tumagos sa tinatawag na femoral artery. Ito ang malaking ugat na direktang nagdadaloy ng dugo galing sa puso. Ito ang naging dahilan ng pagkawala ng maraming dugo mula sa katawan ng biktima. Kasong homicide o paglabag sa Article 249 ng Revised Penal Code ang isinampa laban kay Clarita Fernandez na sa kasalukuyan na pinag-aanap pa rin ng mga otoridad. Kakasuhan namin siya ng homicide. Dahil sa ang nangyari, una nagtalo sila, tapos sinabunutan ng biktima yung suspect at gumanti yung suspect dun sa biktima. Doble pasakit sa naulilan ni Susana na di nila masilayan ang ina. Wala silang sapat na pera upang kunin sa punerarya ang bangkay ng napundig ilaw ng tahanan. Lumapit kami sa pamunuan ng Barangay 20 sa Isla Puting Bato sa Tondo. Agad naman silang binigyan ng tulong para makuha ang labi ni Susana. Inimbitahan din sa barangay at kinakasama ng sospek na si Moises Paglinawan na sinasabing kalaguyo ni Susana. May nag-complain nga dito yung biktima na yan dahil nga nag-ano nga sila ng sospek na parang third party
nakarating dito sa barangay. May balita rin di umano na pinagbabantaan nito ang buhay ng anak ng yumao. Paano po magkapagbanta sa'yo? Di nga nakita, di nga nagpakita sa'yo kasi gabi na yun, lasing ka, nakainom ka.